over Louie. But may mga heroes din tayo na kayang mang-outplay dito mula sa Minerva. Especially, meron sila ditong mga heroes like Harith na early pa lang is masakit na with the Synchro Vision. And lalo na yung Nola ni Azu. Oo, baka bigla maka crossover yung Nola ni Azu, pero maagang panggugulo mula kay Louie at kay Karaso. Nako po! Level 1 pa lang. Napanood natin to kanina nung first series natin Naku po! na First Blood yung jungle and Manila Boy ang unang biktima pero napalalim na si Louie doon. Madidelay pa sila Lush? Na-delay siya kasi nagstay siya dito sa may purple buff. Sobrang delay nun, pero okay lang naman for Minerva Esports. Meanwhile, Azu, after niya kunin yung purple niya, nagnakaw muna. Oh. Para lang ma-maximize nila yung delay na ginawa ni Sulit. Louie. Sulit yung pagkamatay ni Louie doon and nagkaroon din naman ng trade. So talagang nakuha nila yung gusto nila maging play. Siguro mas mararamdaman ng onti yun ng Aurora ng Minerva kung nung namatay ay etong si Karaso. But Karaso survives. Jello nagpapastack muna dito sa may itaas. Nag-rotate sila ng XP Kaya, mid lane. Kaso nga lang, ibinato doon si Escapo at nakuha pa rin yung kill. And I was just about to say, teka lang, andyan yung mga fracture, andyan yung mga dash mula kay Azu. Kaso si Louie ang may nahuli doon sa likod. Patay din naman si Azu, pero palagpagan 2025 pa rin. Hanggang dito sa serye na to, hindi pa tapos. Sa dami na nang sinabi ko at dami nang nangyari, tuloy pa rin sila sa pagpapalagpagan. Aurora Hunters, sumabay sila dito sa agos na gustong gawin ng Minerva Esports. Right after they saw Jello being alone up top, inatake kaagad nila. Minors kaagad nila yon. And with the advantage of the focus on an in-fight or a close range fight, nasaktan niya ng todo si Jello at ang nag-clean up ay yung atake nila Manila Boy. At napaganda pa kasi nag-react si Azu dahil nga kinukuha niya yung mga jungle creeps niya doon sa may itaas at napaslang nila doon etong si Azu. Now, we have another play. Si Louie na naman ang magiging target na ejector at nabalibag pa. Binuhat na, in-ejector pa. Lahat na ng pwedeng gawin ay ginawa ng Aurora Hunters kontra kay Louie. I was just about to say, ginagawa ng Minerva Esports yung XP mid lane na palitan. Si Jello yung nasa XP para mas mabilis niya makuha. Kaso nga lang, si Azu pa rin ang nakakuha ng turtle na yun. And mag-isa lang itong si Drin Sanity na pumalag dun sa turtle. I think that was a miscalculated and miscommunication coming from Aurora Hunters. At meron ding outplay on a one-on-one doon sa may ibaba. Recovery for the Minerva Esports right after getting that turtle. Ganda na sana nung ginagawa ng Aurora Hunters doon na pagpalag. Kaso parang ang call dapat doon silip lang. Silip lang. Kaso na caught off guard na rin talaga. Nag-flicker siya. So akala ko, reported yun sa kakampi niya na, palagan natin, nag-flicker na ako, nag-dark wave na ako. Pero walang naging reaction from the Aurora Hunters right after that turtle. Si Louie na naman ang gusto. Amazing Sandstorm sa flicker na outplay niya yung gustong gawin ni Manila Boy. Flicker din siya. Nag-flicker na rin. Ace pumasok pa ng fracture pero naman sa sikal para tapusin ang mission. Ang ganda nun, usually your cleanup hero is Azu. Pero ang ginawa doon, pirma ni Azu, tapos tatak ni Cal. Parang nagpanotaryo lang. Nagpanotaryo lang. And pirma yun talaga ni Azu kasi letter A. Ayo nga. Nilagyan niya ng permata, sabi ni Cal, okay, yung parang pantatak ko. Diba? Yun yung tanong niya. Yung may pantatak talaga niya. Ano yung nga? stamp. Tri-seal. Tri-seal. Yan. Notarized, sabi ng Minerva Esports. Grabe yung notaryo dito ng Minerva. 5-5 ang score going for 4 minutes. Parang nabasag na ng Minerva yung flow ng Aurora Hunters kanina. But I wanna commend ang Manila Boy dun sa mga attempts niya talaga na whenever he saw someone, kahit si Louie pa yan, is talagang hahabulin nila. Kahit sino, simula pa lang no? Yung lineup kasi ng Aurora Hunters, hindi na balagbagan yun balibagan yung kanila Ejector plus yung Jushin. Buwat lang ng buwat. Ganon ang gustong gawin ng Aurora Hunters. Kaso nga lang, yung mga heroes ng Minerva Esports, Hilda, pag pumasok sa damo, mag-heal. Kalit, pag lumuhod, mag-heal. So hindi gagana kung kahit sino lang. Kaya ngayon, na ma-maximize ng Minerva Esports yung kakayaan nila na mag-extend ng mga team fight. But this time,
Turtle, mag-aagawan muli. May naiba to, may nasa all force, Karaso, sumibitawan, flicker. maflicker si Karasu at walang magiging target. Lalush, na-reset na kayong Turtle. Uy, Pero wala sa outplay. baba ay may 1v1, Carl wins that at patay yung carry niya. Tapos pero dito may ready sa sumibitawan Lalush. With the retribution sa pala makakuha ng objective doon. Minsan dito na ibig sa gitna. Karaso nandun naman sa kabila. Nagzonan yung dalawang XP kaya walang nangyari, tila parang matutulala. Kaso nga lang sa gitna ay medyo na-stun pa si Karasu. Kaso hindi na matutuloy ang laban na to. Hindi na tinuloy yan itong Minerva pero pinipilit pa rin silang atakihin dito ng mga members ng Aurora Hunters. Yes, nakuha ng Aurora Hunters yung turtle na yon pero mukhang nakakaligtaan nila itong si Atam sa ibaba dahil sinasayawan lang to at ninunotaryo dito ni Cal. Kakabalik niya lang sa lane. Sinalubong na parang balikbayan. Saman force pare. Flicker ngayon palayo. Tiger, walang choice dun si Atam. Si ayaw siya papag-ML. Tayo paglaro eh. Di ba ayaw siya papaglaruin ni Cal? 2-0 already for Cal. And because of its lead, lamang pa rin ang Minerva dito kahit hindi sila yung nakakuha sa turtle natin. And checking the Realme in-game equipment, Starium sight na kagad. Etong si Cal at unti-unti na rin niyang binibuild yung kanyang Feather of Heaven. Corrosion sight naman, parehas kalawit ang first item ng dalawang teams na to. Look at the burst coming from the Harith. Kahit na naka-tough boots na yung carry, ganun-ganun lang siya punitin. Pero pa rin kasakit eh, no? Talagang nanunuot yung damage. Louie napagamit na rin yung Sandstorm para makataka sa sitwasyon. Luluhod lang at pununo ulit ang buhay noon. Pero si Cal, ang nagiging katapatan niya ay Torre si lang, oh. Insanity. Torre lang. Wala akong Nasa pake pake! sa'yo! To Insanity, Cal, Nako po! magtatalon ka dyan! Wala akong pake, basta Torre lang! Pinagpag niya lang eh. Pinaghahampas na siya ng nichot lahat. Tori lang. Eh kahit magtatalon ka dyan, wala akong... Ay, bahala ka sa buhay mo! Bahala ka dyan. Well, Cal, with 2 pushes already sa mga side lanes natin. At sa tingin ko, doon na na-outplay ang kupunan ng Aurora Hunters. Probably Aurora Hunters prepared for an aggressive Azu. But that's not the playstyle we're seeing right now from Azu. Kasi eto na, siniset up na ng Minerva. Yung kanilang atake para kay Azu. Sila na yung apat na mismo yung gumagalaw. Okay, teka lang ha. Parang sabi kasi ni Louie, aurado ka sa akin, pare. Galit na galit sila Manila Boy kay Louie. Inaasar lang niya. Magpapakita siya, tapos magre-raging Sandstorm lang sa paalis. Paulit-ulit Inaasar na niya lang. ginagawa niya, papasok sa loob, tapos mag-ulti palabas. Kaya wala na silang ulti papasok. Kaso nga lang, alam pa din ng Minerva na kapag walang ulti, edi papalag. Kaya ngayon si Karasu, Palag agad. siya nauna. Kaso nga lang si Louie nag-aampas na ng espada may buhangin dyan. Si Sarah na ipit sa likod, nataronan. Kaso nga lang si Louie ang naipit doon sa may likod. Si Kal ay sumayaw. Ngayon may pakina ako. Ngayon may pakialam na ako sa inyo. Yung pagsasayaw ay delikado pero wala pa rin siyang napatay sa sitwasyon. Instead, Insanity at si Louie na mawawala at magiging casualty. Ang ganda nung ginawa ni Dren Sanity doon, sinakripisyo niya yung sarili niya para lang talaga magtagal itong kanyang mga kakampi. Kasi na-traffic sa likod ang mga members ng Minerva. Late na yung Zaman Force ni Cal. Napatay na si Luwit lahat at doon pa lang sila nakatake. Pero dahil sa posisyon ngayon sa mapa ng Minerva, sila pa rin ang may kakayahang umabante at paatras pa rin ang call dito ng Aurora Hunters. And so far, kitang-kita natin yung motivation dito ni Jello. Look at him right now. 2-1-3 KDA. Naka-free hit lang siya sa likuran. Parang nag-work na yung sacrifice kanina na ginawa ni Karasu na aagawan siya ng lane ni Jello. Ito na nga yung sinasabi natin, hindi madaling hanapin ang backlines ng Minerva Esports. Although, madali lang tagusan yung frontline dahil sa carry. Pero mamaya pa kasi yun eh. Mamaya pa Diba? yun. Mamaya pa mangyayari yung madali na yun kasi mamaya pa yung front-to-back damage ng Aurora Hunters. Pero dahil minamaximize ang Minerva Esports na hindi pa kayang pumalag neto ni Atams, sige, sultukan! Balag-baga! Napakasakit ng mga dash na yun at yung fracture ay hindi tumama at makaka-Crimson Beacon pala yun. Pamatay talaga yung pirma ni Ace dito. Notaryo lang talaga yung kulang at kumpleto na yung kill eh. But look at that, another turret destroyed dito para kay Cal. Wala siyang paki sa mga nangyayari. Torre con Sila. Oh, si Jello! Nakuha ang puso ni Jello ay nakuha doon ng Aurora Hunters. Papalag! Naipit at nahabol. Susubok pa ba ang Minerva Esports? Nandyan yung Zaman Force at tila papalayo ang tutok dahil ayaw nilang umalis, ayaw nilang lumaban rather. Pero may Lord, mapipilitan silang magstay. Medyo naiwan si Jello doon eh. And tinake advantage yun at nanggigil kagad yung excited na robot with the unstoppable force. And Jello was easily been destroyed by the members of Aurora Hunters. But Jello did not waste the flicker. So tinanggap na niya na mamamatay siya doon at hindi na siya nag-flicker out. With the Lord right now, babalik si Jello. Unstoppable force na naman ni Manila Boy. Pasok na ulit at the first Sakit, notes! Azu! Ganun lang
kabilis pinirmahan. Oy! Okay na to. Tapos biglang may raging sandstorm para magmumula kay Louie doon sa likuran. Sakto Karasyo. nandiyan naman yung sound force mula kay Cal. Sasayaw-sayaw na kahit si Escapo ang nasa harapan ay kaya niyang bigyan at yung Lord ay kukunin ng libre ng Minerva. Grabe, ang ganda nung attempt ng Aurora Hunters with the aggression of Manila Boy, but it was well countered para dito sa Minerva dahil hindi sila naihagis at nabaliktad pa yung sitwasyon dahil Minerva kagad ang nakaburst dito kay Manila Boy. And one more thing, gusto ko i-comment yung ginawa ni Louie at ni Carazo. Nagsalitan sila sa damage para parehas silang mabuhay at binigyan nila ng espasyo makapasok at makasayaw. Si Kalman takit mo yung gold laner na, yung sumuzone out sa Oo. kabilang kupunan. Ganon na siya ka-confident. Ganon nakataas ang kanyang confidence level. Kaya niyang pumasok anywhere. Ganyan no, lagpas tao na. Oo, lampas tao na. Saktong-sakto din naman na for Minerva Esports. Hindi na makatao yung ginagawa ni Carazo at saka ni Louie dito. Sobra na yung ginagawa nyo. And they are outplaying Dream Sanity so far. Parang alam nila yung laro dito talaga ni Dream Sanity. Ito na naman yung pasok. Pasok! Okay na to! Sabi ni Eizo, talagang isang pasok, pirma. Paala na yan kung sinong matamaan. At sila Lush pa nga yung naging target. May papasok na magkuli. Nandiyan yung Saman Force para tumulak ng Torre. Ngayon, eto na yung gustong gawin. May ejector Louie pa na nga pwede lang. ibigay. Kaso si Louie yun, makakatakas pa naman. Tumatawad lang ang Minerva. Ganun lang kabilis. Makukuha ang Game 1. Well, ang pangakong panalo para sa tatak